Hello, hello! Ayan, medyo nagkaroon tayo ng internet fluctuation. Nawala tayo sa ere. Ayan, so we're part 2. Pakiharap na lang uli. Ayan, pasensya na po. Ngayon po yung isang internet nakikihook up lang tayo sa kapitbahay. Pero yung aking payad naman po ako Anyways, ayan, so habang naayos pang internet, ay tayo papatuloy sa ating pinag-uusapan na na yun nga po, love will be deceived. Kaya katulad niyan, di ba? Pwede talaga tayong madaya di ba? Kung ano, pwede na tayong sumuko. Pero tuloy lang. Brother Eric Gabriel, good morning, good morning. Ay, makabalik yung iba nating mga kasama na nauna na kanina. Pero yun nga po, naputol po. Pero balik po tayo sa ating pag-usapan that in the last days, sabi ng Bible, love will be deceived. Madadaya. Kaya nga, huwag tayong maniniwala sa lahat ng mga narinig natin basta-basta. Test every spirit, kahit nga totoo nga, sabi ng Bible, itest pa rin Kumbaga, don't be intimidated ng ano na sabi nga dito first John 4:1, do not believe every spirit but test the spirits to see whether they are from God because many false prophets have gone out into the world. Ayun, so uh, marami talaga ang pwede pa talaga madaya. Ayaw na talagang community na araw ng internet. Bakit naman? Yan. So, let's go to next verse. John 17:17. So, kung not everything spiritual is biblical, pero kailangan niya dapat nating isubukin to sa Word of God. And truth must be grounded in God's Word. Every truth na narinig natin sa mga panahon ito ay dapat talagang base pa rin natin sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos pa rin ang magiging final authority. Yan, kapag hindi sinabi ng Bible, kapag tahimik ang Bible, huwag tayong mag-judge kaagad. At marami talaga mga tinatawag natin mga gray areas. Katulad niya, may nakikinig ako kahapon na mga tungkol sa mga doktrina. Medyo talagang, kung mahina-hina ka, talagang maguguluhan ka Pero, at least we are being guided to really test. Truth must be grounded in God's Word. At sabi nga ng John 17:17, sanctify them by your truth. Your word is truth. Yan, ang salita ng Diyos ay ang katotohanan. Kaya lahat ng ating paniniwalaan, lahat ng ating pangmuhay ay dapat po nakabase sa salita ng Diyos. Yan, hindi po ito talagang kwento-kwento lang at mga filosofiya na inisip natin na tama dahil nga it's humanly right, pero dapat po higit sa lahat ay ito ay ang Diyos ang talagang nagbigay. Kaya nga niwala tayo naman talaga na lahat ay galing sa Diyos ay talagang totoo yun. Pero we just need to filter everything, especially nga in these last days na kung saan ay pwede talagang ma-deceive ang sino man. Kaya nga sabi ng Bible, kahit nga yung mga elect, kahit nga yung mga pinili na, kahit nga mga Hudyo, di ba, na supposedly pinakamalapit na bayan sa Diyos, talagang nagmadideceive, even the Antichrist in the last days. So, tayong mga ngayon ay ligtas, let's make sure na tayo nga po ay ligtas pa rin. And everyone say, wala ako. Hello, hello. Ito ng sound. Hello, hello.
Hello, check. 1, 2. Ayan, nagkakaproblema pa tayo sa internet. Kaya hindi ko alam kung ako naririnig. Ayan, okay. So, narinig mo pala. So, as I was saying, sabi ni Jesus Christ, your word is truth. So, ang salita ng Diyos, ang katotohanan, kaya everything, kaya we go really deeper to the Word of God. Hanggat maaari talagang read your Bible, pray every day, and really seek the Word. Be like the Berean, sabi nga ng Bible. Nakana si Pablo na nagtuturo, sabi ng Bible, ang mga Berean, sinasaliksik pa rin nila kung totoo yung sinasabi ni Pablo. So nakakalungkot nga ngayon minsan na dahil nga mga tao parang nag-rely na lang sa computer, internet, kung nakikinig ng Word of God, wala nang hawak na Bible. But just tinanggap na lang as it is. Pero mahalaga na tayo po tayo po nagbabasa ng Bible. Kaya paano kung ang ating pastor ay ang nangangaral ay talagang meron ng deception, kaya siya mismo hindi niya alam. Hindi lahat tayo maliligaw, di ba? Kaya mahalaga na talagang let's know the Word of God as the word of truth in our life. And everyone say, Amen, Amen, Amen. So not everything is spiritual is biblical. So the truth must be grounded in God's word para hindi tayo madaya. And love must be rooted in truth. Yan. At ang ibig ng pag-ibig dapat po ay nakaugat sa katotohanan. Hindi ibig sabihin na nagmamahal ka, totoo na yan. And dami nagmamahalan yan sa panahon natin na talagang nakakalungkot na hindi man talaga like February 14, dami nagpakasal at nakakalungkot. May mga kasal na talagang hindi mo talaga biblical. Inisip na dahil nagmamahalan sila, yun na yun. Kaya nakakalungkot na talagang may mga taong talagang deceive talaga at pag-pray natin na maraming talagang makalaya sa ganong kaparaanan na kung saan sila po akala nila pero silang nagmamahal sa bawat isa at ay okay na, pero mali pala yung pagmamahal na yan, di ba? Maraming pagmamahal lang mali di ba? Kahit na ikaw ay may asawa ka na, in love ka pa sa ibang tao, hindi tama yun, hindi ibig sabihin na ito ay love, yun na yun. Sabel, this must be love. Hindi pwede, dapat love must be grounded on truth. So kaya nga sa mga relationship, mas marami, merong ayon sa pag-aaral, mas marami pa po ang nananatili sa relationship na arranged marriage kaysa din sa romantic love, yung nagkainlaban, na love at first sight, etc. Dahil nga minsan deception talaga, deceiving talaga ang puso. Kaya huwag tayo maniniwala sa tibok ng puso Yung don't follow your heart, lead your heart, don't follow your feelings. Their feelings can really be so deceiving. At yun nga po, lalo ngayon maraming nadadaya sa pagmamahal ng Diyos. At ang pagmamahal ng bawat isa nga, dahil nga nandiyan ang kaaway na talagang i-sugarcoat ang salita ng Diyos, o kaya ang salita ng Diyos ay talagang na ipapangaral man pero hindi na ipapaliwanag ng tama at hindi talaga rooted sa katotohanan. So let's make sure na talagang we understand the Word of God. Kaya nga we encourage you to really attend sa Bible studies, sa cell groups, so that you can go deeper to the Word of God. Otherwise talaga madideceive tayo ng kaaway. At yun talaga ang ginagawa ng kaaway, madideceive tayo kasi wala naman talaga siyang kapangyarihan per se. Dahil nga inerasya na siya ng kapangyarihan ng Diyos, pero ang kaya niyang gawin ay mandaya, manlinlang. Kaya tayo ay huwag sana manlinlang. ng mundong ito, kung saan talaga marami po talaga ang nalilinlang. Wikan ni Jesus, huwag kang maliligaw, marami naman. Diba? Sabi niya, huwag tayo magpapalinlang. Okay, don't be deceived. Kahit nga po ang likod, kahit nangangaral, make sure na what I'm saying is from the Word of God. So, pero siyempre, as the Word, I make sure na yung sinasabi ko ay talagang galing sa salita ng Diyos. Kaya meron nga ako ngayon pinag-usapan namin sa malalim na pag-aaral na I just don't accept it as it is. I need to understand it from the Word of God. Kaya ganun din po tayo, talagang dapat talagang tayo po yung lumalim sa pagkakilala sa salita ng Diyos.
na talaga siya magiging dahilan para tayo ay matahimik, tayo ay maging magandang buhay, at lalo ngayon sa araw na to ay tunay na ma-celebrate nyo ang tama, hindi ito maibigay sa ano, di ba? Alam natin na tinatawag nila itong Chinese New Year, pero we don't participate in that in the way na we will be deceived. Yan sa mga zodiac sign, etc. etc. Yan, di ba? Kaya only the word of God ang ating pinagbabasihan. And everyone say, Amen. So love must be rooted in truth. Sabi ng Romans 12:9, love must be honest and true. Hate what is wrong, hold on to what is good. So kung ganito pag-ibig ay isa talaga sa pag-ano natin ng pag-ibig ay yung ito yung maging makatotohanan at talagang honest. Yan, di ba? Yung talagang kahit na minsan hindi madali, pero because we want our kids na talagang lumalim sa salita ng Diyos, kaya kailangan sabihin sa kanila yung yung ituro sa kanila ang tama at hindi yung babasa nila sa Facebook, sa internet na minsan talaga very deceiving. So hate what is wrong, hold on to what is good. So that must be our standard na talagang amuhin ang mali at hawakan ng tama, mananatilihin ng tama. At yun ito yung mga mensahe na talagang dapat ipasa natin sa mga next generation so that the next generation will really find God at hindi talaga maligaw na maaaring mangyari na maaaring maraming kabataan ngayon sabi nga ay talagang medyo kailangan talagang kalingain at maaaring maligaw kung hindi sila gagabayan. So tayo mga parents, mga nandiyan, mga magulang, at yung anyone that is elder in us, so tanda sa atin, dapat ay talagang pakinggan natin sila, pero at the same time ay talagang make sure na ang kanilang pag-ibig ay totoo at ito ay katotohanan. Yan, so Ephesians 4:15, speaking the truth in love. So vice versa yan, di ba? Dapat ang pag-ibig ay galing sa katotohanan, pero at ang pag-ibig ay dapat din sabihin, ang katotohanan din ay dapat sabihin ng may pag-ibig. Amen. So kasi madali kasi talagang sabi mo tama ka, di ba? Pag argument pero kung wala namang pag-ibig, deceptive din yun, di ba? Kailangan yung love and truth ay magkasama yan. Nagmamahal at talagang katuloy din na tumatayo sa katotohanan. Lalo ngayon sa panahon natin na talagang parehong kalaban yan, yung pagiging matino before God at yung pagiging mapagmahal din before God. Yung talagang dapat kasama yan. Maging maayos ka, maging true, and then maging loving. Kaya para ho tayo madaya sa huling panahon. Yung magkasama dapat magkombinasyon ang pag-ibig at ang katotohanan. And everyone say, Amen and amen, amen. Praise God. Okay, so katulad ngayon, diba, ang internet hindi unreliable, diba? Yan, talagang hindi na bumalik sa internet. Yun, balik na rin. Okay. So sa mga Panginoon, we're talking about love that will be deceived. So wag tayong magpadaya, daming talagang scammer pa lahat, di ba? Kaya nawa ay tayo manatili pa rin sa tama, sa katotohanan. Pumalit pa rin tayo katulad ngayon kapag mayroon tayong mga nababaltaan doon, just accept it as it is. Ako, imbes na ako nadaya ng mga hiwalayan, ng mga patay na. Yung pala, yung mga kasinungalingan pala. So wag tayo kapag hindi confirmed yung mga balita sa paligid natin at makakatulong sa atin nga na talagang tayo nga ay talagang maging correct pa rin sa mga tao. Dahil nga we're concerned din sa kanila na yung sila madaya at tayo rin mismo ay talagang mailid yung mga tao na huwag silang madaya. Kaya in the last days, yung pa man yung nangyayari, maraming madadaya. Katulad ng sabi ko sa mga sermon, sana wag tayo yung bahagi ng fulfillment na negative ang fulfillment. Parang sabi nga, alam natin na ang Diyos ay
uh, lagi siyang nasa katotohanan, at He's giving us strength and grace to really determine the truth in us, before us. Kaya nawa gamitin natin yon, yung ating karunungan, para malaman ang totoo sa lahat ng issue ng nasa Bible at even issue sa paligid natin. Don't always jump into conclusion. Yan, talagang tayo po ay magpakalalim sa salita ng Diyos, at ang sa gayon hindi tayo malinlang ng kaaway. And everyone say amen and amen. Yan, with that tayo po kasi nga po ay meron tayong lakad, kaya pwede nyo po ito pakinggan later para po ma-replay yung mga truths na ating pinag-usapan. Sa bilang pangatlo, ang ating pinag-aralan natin ngayon, una nga ay love will be tested, then love will be challenged, at ngayon love will be deceived. So negative in a way, pero meron tayong choice. Amen, meron tayong choice to really follow the heart of God. Sundin natin ang puso ng Diyos, wag ang puso natin, at tayo wag nagmanirahan, maharinan, o wag tayong ma-deceive ng ng kaaway, ng mga pandalaya ng kaaway, di ba? Yung tayo po ay manatiling grounded on the word of God. Yan, amen. So yan po, sa mga pumasok, medyo yan, matapos na po tayo kasi nga po ay ako may lakad. Kaya tayo po ay talagang mag-wrap up na. So to wrap up, yan, nakapasok na yung yung ating internet. Late na pumasok. Ay, mali. Ay, Ben, what happened? So love will be deceived in the last days. So huwag po tayo magpadaya sa gawa ng kaaway. Yan, that everything is spiritual, is biblical. So truth must be grounded in God's word, and love must be rooted in love. So sa 1 John 4:1 nga, sinabi natin kanina, do not believe every spirit but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. At sana hindi kayo isa doon, di ba? Yung mga false prophet na maaaring magkalat in these last days. Tayo po talaga maging careful. Pangalawa ay yung all truths, all parallels must be based on the word of God, on the truth. Dahil nga po talaga mas maging, dahil para tayo maging safe. Kaya sabi ni Jesus Christ mismo, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Amen. So tayo nga po ay talagang mag-extend ng biyaya din sa paligid sa atin, na talagang ipakita na ang word of God ay umaabot sa bawat isa, at talagang katotohanan ng ating ipamalita, hindi mga false o fake news. And then love is be honest and true, hate what is wrong, and hold on to what is good. So pag nabahal tayo, nawa ito totoo talaga galing sa Diyos, at hindi mumuhi sa mali, at umahawak sa katotohanan. Amen. Holding to what is good. Amen. So Ephesians 4:15, speaking the truth in love. Okay, with that, tayo pasama tayo magpaalam. Let's pray. Nawa ay tomorrow ay maging maayos na ang internet natin. Nagpa-fluctuate ang internet natin. So, pero with that, tayo po magpapasalamat sa Panginoon
At tawa, patuloy tayong umawag sa Panginoon at patuloy nga natin pag-pray ang mga nangalan ng prayer. Nandiyan po rin si Brother Willie Ilustre. Nawa ay talagang po ang biyaya ng Diyos ay patuloy pa rin ibalik sa kanya. Nanibala pa rin tayo sa himala na kayang gawin ng Diyos sa ating buhay at iba pa mga may sakit na kaya natin si Pastor Do Villarreal, Pastor Cynthia. So let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po na ikaw nga ang Diyos na talagang gusto na akong katotohanan sa aming buhay. Kaya Lord, ngayon pray po namin mga taong malapit sa amin, Lord, na kailangan na din ng prayer para sa kagalingan, Lord. I pray that you will heal and continue to give a miracle, Lord, for Brother Willie Ilustre. Wala imposible sa iyo na you extend his life, oh God, in Jesus' name, oh God. At dinadalain ko rin po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nangailangan ng kagalingan pa rin, si Pastor Do Villarreal, Pastor Rosidia, at si mga lingkod na nangailangan kagalingan, mga inuubo, mga sinisipon, mga may problema rin sa mga major health problems, katulad ng high blood, diabetes, and also yung mga cancer organ sa pangalan ni Jesus. Lord, wala po kami na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name, oh God. At lahat din mga birthdays, lalo si Bishop Israel na nag-birthday ngayon, wala mo po siya patuloy palakasin, patuloy na gamitin para sa iyong kaharian, Panginoon. At I will declare shalom blessings to overflow in His life, oh God, in Jesus' name. Kaya, salamat sa Panginoon sa maghapon ito. Nawa ay samahan po kami po, ikaw po ang tunay na maggabay sa amin sa katotohanan at hindi kami maligaw. In Jesus' name, even yung mga meeting ng pastor ngayon, nawa ay mag-develop pa ito ng magandang positibong resulta sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. At sa lahat ito, Lord, mapapulihan ka sa aming buhay, maliwanhati ka, and everyone say, Amen and Amen. God bless, shalom. See you tomorrow, by the grace of God, tayo makita-kita 7 a.m. dito pa rin po sa Every Gising is a Blessing. God bless, shalom. Because every day is Tuesday. Ikaw lamang ang pipiliin ko sa araw-araw, makakasama ko. Masabi ng salita, ikaw lamang ang minamahal ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Because every day is Tuesday.